Good morning, good morning, good morning po. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Uggang Jr. Good morning, good morning. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So, magandang umaga po. Kung anumang oras sa inyo at kung saan kayo naroon ay God bless po sa inyong lahat. At dahil sa ngayon, nag-aantay pa naman ng reply or ng tawag sa opisina kung kailan ang schedule sa deliberation board ay hanggat wala pa. Ito, mag-Facebook live ako. Nga pala, ano bang aking itatopic ngayon? So, sa ngayon, itatopic ko ito. Ipopost ko muna. Yan, The 100 Years War. So, umpisahan ko pala nung somewhere in 2008, nandun ako sabihin ko pa ba? Sabihin ko na rito, sa Apalit, Pampanga ako noon. So, nakarinig ako ng impormasyon doon, nakarinig ako ng impormasyon na with regards ito sa balikatan. So, I do not know kung gaano ito ka-reliable. Kasi yung nagkwento, nakalimutan ko na rin yung pangalan eh. Pero yung kwento niya patungkol ito sa balikatan, bakit daw may mga balikatan. It's maselan kasi ito eh. Paano ba ito? Kasi in terms ito sa national security natin, tsaka sa ano po ito, yung sa previous pa kasi matagal na itong presidente na ito dati, nagpahinga na yung presidente na yun eh. Bakit ba may balikatan? Dahil daw po iyon sa hinahanap yung printing machine. So I don't know kung gaano ka-reliable ito. Kwento niya lang naman ito. Kwento ko rin dito pero hindi ko na nakuha yung pangalan kasi nakalimutan ko na eh. So bakit ito kinikwento ko at anong relation ito doon sa 100 years battle? So siyempre, ang isang makita ko dyan, siyempre propaganda, nagpapakalat ka ng masabi ba natin yan, mga false information or information na to destabilize kung sino man yung tamaan nito. Siyempre, ano bang iisip mo, apektado ka. Tsaka siyempre, yung dating noon, tingin mo sa Amerika, iba ang matingin mo, iba yung pagtanggap mo doon. In short, propaganda kasama ito sa manipulation. Yon, manipulation, influence and manipulation is ima-manipulate ka na kung hindi ka aware, hindi ka nag-aaral, hindi ka nagre-research, pag matanggap mo iyan, siyempre ang tingin mo sa balikatan, in particular, yung tatamaan doon yung Amerika, mawawala ba yung galang mo, mawawala yung respeto mo, mamumutawi sa isip mo, matatanim sa isip mo, sa kalooban mo, yung galaw ba ng Amerika. Ano ba yung kwento nun? Yung kwento, ayon dun sa kwento na nasagap ko dun sa narinig ko sa tao mismo, bakit may balikatan, isinahanap yung printing press kasi itong time ni Ronald Reagan, humiram siya ng ginto sa Pilipinas. Siguro mga nakadalawang hiram siya. At yun, hindi dahil sa hindi niya na maibalik, ang nangyari, bonds. Ang sabi naman ng presidente na nagpahinga na, pahiramin siya ng printing ng machine para magprint na ng bond ba dahil doon sa gintong hiniram. Siyempre special kasi yung papel, special din yung ink, so nagprint. In short, nung nagpahinga na, siyempre hindi na naibalik yung printing machine na nagpiprint ng bond, ng treasury bond. Siyempre, yung piniprint na bond, depende din doon sa nahiram na ginto. Yun lang yun. Habang nakikinig ako doon sa mahaba-habang usapan, matagal na yun, 2008 na yun eh. Nung nakikinig ako, siyempre nag-pop up sa mind ko, that was 2008. Nung college ako, nung nag-aaral pa ako sa college,
somewhere in from 92 to 1995. Yung isang Filipino na na-stroke ba naka-wheelchair, nung bago siya mamatay, inopen niya sa public na yung ginto ng Pilipinas nasa Amerika. Opo, nasa Amerika. Na kung babawiin man ng Pilipinas iyon, baka mag-collapse yung ekonomiya ng Amerika. Ito, kwento na ito, hindi ko naman siya nilalabas ito para ba na masabi na tayo'y bida o mag-indio. Ito, kwento lang ito dahil narinig ko naman yung tungkol doon sa band. Ito naman yung ginto, narinig ko ito sa balita kasi binroadcast ito sa balita ito eh. Kaya napagtagpi-tagpi ko yung incident na yon from 92 to 95, tapos yung kwento ng nakuha ko sa tao ng 2008, sabi ko may relevance din naman. Kaya pala. So with regards naman dun sa dahil may balikatan, dahil hinahanap yung printing machine na yon, I do not know kung gaano ka reliable yan. Kwento lang naman niya yon. So ang akin lang, bakit ko ba naikwento ito? So yung sa 100 years battle, ganun kasi iyan. Meron pa yan ito pa dadagdag ko Since na sila, yung tanim ng dragon sa Pilipinas, talaga alam na nila yung kultura natin, alam nila yung mga salita. Yan ang ginagawa nila is to destabilize para yung mga Pilipino, yung mga karamihan sa atin, mawala ba yung respeto at galang sa Amerika. Na kung tutuusin din naman, ito masabi ko, oo, nagkaroon tayo ng mapait na karanasan sa Amerika, pero nung dumating sila, marami hong Pilipino naging literate From illiterate na naging literate. So yun lang naman yung akin. The beacon of freedom or the last bastion of freedom, masabi nga natin yung Amerika. Gaya ng sinabi ni late President Ferdinand Edralin Marcos, faith and destiny of America and America cannot fail. Yan. So yun lang yun. Sa parte ko naman, nagtataka naman ako bakit na nandun ako sa palet nun. Bakit na kinikwento ba niya yung ganyang bagay na maselan? So, mantakin mo, ikwento niya, parinig niya yung ganong kwento. So, nakatatak sa isip ko yun. That was way back 2008. Tanda ko yun eh. Kasama pa yan doon yung babae ba. Talagang ang ganda ang puti. Halos kasing tangkad ko. Hindi ko nga makalimutan. Pangalan niya si May. Si May yung pangalan niya. Ang gandang babae. So, yung mga panahon na yan, may mga CDs na ako na collect yan sa bahay. Nandyan sa Iloilo City. Yung mga libro ko, mga VCD ko, iba kong mga documentary, nandyan ako. So, sa mundo kasi ng tinatawag na intelligence or tinatawag ba na honey trap or destabilization sa version, yan na nga sinasabi ni Yuri Alexandrovich Bisminov. Talaga yung sa version, binawar niya na yung Amerika way back in the 80s pa. Kaya kung yung mga ganong bagay, mga ganyong tao, talaga laking tulong din iyan para ma-inform tayo. For the triumph of evil is for good men to do nothing. Yan yung sabi ni Immanuel Kant. Kinote din yan ni former president or late president John F. Kennedy doon sa Ottawa, Canada. Sa kanyang speech. Yan, pinopost ko. So, yung tao kasi na nagkwento sa akin yan noong 2008, narinig ko yung kwento niyan. Kasi may kausap siya doon eh. Nakikinig naman ako. Nagtataka ako. Pero siyempre, nagigets ko na yun. Siyempre, destabilize mo. Tsaka isa dong nakakatwa, bakit sa dami na pag-uusapan, bakit yun ang pinarinig, tapos yun ang pinag-usapan, tapos andun pa ako. Ganun ba ako ka-selan? Ganun ba ako kahalaga? Ito lang yung masabi ko. Doon sa babae na humipo sa aking balakang at nag-angat ng palda para inangat niya yung paa niya sa harapan ko, tinali niya yung sapatos, nandun kami sa opisina. Dalawa lang kami nun eh. Kasi nga nag-aantay doon siyempre member kasi ako doon sa kooperatiba at member ako sa foreign language. Isa ako sa estudyante niya. So nagtuturo siya ng Mandarin. So inangat niya yung sapatos sa harap ko.
Tapos nagtali siya ng sapatos. Siyempre, anong makita mo doon? Pag nakaharap ka niya, kaharap mo siya. Tapos meron pa doon, nung hinipo niya yung balakang ko, ang daming tao noon, hinipo niya ako sa balakang, sa kaliwang banda dito. Tinabihan niya ako, tsaka hinipo niya ako. So, nagtataka rin naman ako. Ang gandang babae siya. Siyempre, typical siya ng mga singkit ba yung mata. So, ganun. At mismo, sila narinig ko, yung isang teacher ko sa Mandarin, silang dalawa, may edad na kasing isa eh. Siya medyo may kabataan pa. Para silang nagtuturo sa Chinese school. Ngayon, ito lang yung masabi ko. Ibubulgar ko rito na mismo narinig ko nagsabi siya na siya ba yan? So, again, sinasabi ko sa inyo, out of the 115 million Filipinos, bakit ako taniman? So, 4 ito nakatag. Hindi ko makalimutan yun. Akala nila tatanga-tanga lang ako noon. Tama yun, tanga-tanga. Gaya nga makot ko rito yung aking magiting na tatay. Shoutout pala sa iyo, tatay. Si Jesus Senior Sukgang at kay Daisy Sukgang, kay Sheila at Jan, aking kapatid, sa aking mga pamangkin, si Dan Claude Vincel at kay Diana. At saka yun yung mga anak, sa inyong mga pamilya, sa aking mga chewin. Shoutout sa inyong lahat. At ito na naman, nag-Facebook live ako. So, yun lang yung akin. Doon ako nagtataka, bakit na nagsabi siya ng ganun tapos nagsalita siya sa salitang, sabi ko ba, parang Fokin yata yan o Mandarin eh. Parang broken. Kasi, yun na nga. Yan na nga sinasabi yung honey trap. Babae talaga. Yan, to conquer a nation. Tapos isa doon, yung maglabas sila ng mga information. Siyempre, panira yun sa Amerika eh. Pero ako, lahat yung tinatanggap ko yun. Hanggang ngayon tinatago ko. Ngayon nilalabas ko utay-utay. Kaya ko namang pangatawanan niyon. Kaso lang, sigurado kung nasasagap nila ito, abay magkasunugan na at mag-usap-usap sila. Oy, yung tao pala na na ginawa natin ganyan, natatandaan niya. Tama ho yan. May tinatawag pa nga dyan iba minsan photographic memory. Tatandaan ko ho. Tapos nag-uusap kayo sa salita ninyo, tingin nyo talaga sa akin tanga. Tama yan. At yung tanga, quote and quote na tanga, ay pwede hong maging kapangyarihan yan. Kasi dalawa ho yung coin yan yung gamit yan It's either yung tao gawin mong tanga o yung tao magpapatanga-tangahan para lang din ganun yan. So karamihan sa aming mga Pilipino, ginagawa yung tanga, feeling tanga pero hindi tanga yan kasi nga dahil kami mahihirap lang, maliliit lang. So ganun lang yun. So may balik din yan. At yung akin lang, bakit ko ina-expose dito yung mga ganyan? Yun po yung topic natin ngayon the 100 years battlefields. So tapos meron pa yan, pinopost ko rito yung to conquer a nation kasi totoo talaga yan Totoo yan. Hindi naman ako gumagawa ng kwento kasi first hand kong dinanas yan. Talagang totoo yan. The subtle conquest nga the unprecedented subtle conquest. Sana ba rito? Sulat ko na rin. Yan. Kaya yung Pilipinas, kahit na anong pagsusumikap natin para umunlad, malabo yata. Opo, malabo. May uupo man halimbawa dyan, isang maprinsipyong tao, pero pagkatapos ng termino, dahil 6 years lang at saka 1 term lang, abay, papalitan din naman. Ang akin lang naman ganito, nag-i-expose man ako rito, siyempre, para Amerika, gumising din naman kayo. Again, uulit-ulitin ko ito. Yan na, si John F. Kennedy. For the freedom of man. Kasi yung communist China talaga ay talagang matalino Masyadong matalino. Opo. Ganun katalino yung dragon. Yung iba sa inyo rito, minomonitor itong aking Facebook kasi siguro takot sila. Inoobserba nila kung ano yung lalabas sa bibig ko rito, ano yung mga itatapik ko. Ganun talaga.
Hindi naman tayo pwedeng matakot dyan kasi pag matakot tayo, may kabayaran iyan. Ang takot may bayad. Ganun ho iyan. So ganun. Kasi nung dyan pa ako sa Coast Guard, sabi nga ng isang officer, si Sir, sabi pa nga ni Sir, dinimot pa ni Sir. Actually Sir, na hindi, ang akin Sir na sinasabi, CO ay commander, ibig sabihin ng commander doon, ikaw ba yung CO? Yun ang ano ko Sir eh. Pasensya ka na Sir, hindi naman kita dinimote. Ang akin Sir, commander ka na ngayon Sir ng ano ba, ng doon sa opisina. Hindi ko naman Sir dinidemote kita. Ang akin Sir na intention doon na sabi ko, commander, na promoted ka na commander, yung commander ba Sir ng isang unit? Hindi yung commander na rank. Hindi naman kita dinidemote Sir eh. Captain yung ranggo mo. So yun lang yung Sir akin. So ibinabalikan ko lang dito Sir, tapos ni-recruit nyo pa nga ako, kinukuha nyo ako na kung gusto ko bang ma-assign doon sa opisina na yan. Hindi naman ho ako Sir takot sa ganyang trabaho. Yung akin lang Sir kasi balak ko talaga Sir mag-retire na lang. Tapos tsaka masela no yung trabaho dyan Sir eh. Talagang alam na. So yun lang yung Sir ang akin. Ito naman Sir yung mga impormasyon na nilalabas ko rito. Para bang sa level ko, syempre isa lang naman akong hamak, bakit na pinupost ko yung mga ganyang bagay? Para ho sa kaalaman nating mga Pilipino. So, ganun ho yan. Very subtle ho talaga yung Dragon. Hindi naman ako xenophobic, ang sinasabi ko lang ay yung katotohanan lang. Na nung 2008, nag-usap-usap yung dalawang babae, yung dalawa kong teacher, na siya ba yan, siya ganito, ganyan. So, yun lang yun. So, E. pluribus unum, yan. E. pluribus unum. So, yun lang yung akin. At salamat sa Diyos dahil na pinarinig nyo man sa akin yung mga ganyang bagay na yan, natatandaan at may baon-baon ako. So, sa mga kababayan kong mga Pilipino, tulad yan, yung balita ngayon sa, ito sa UNTV, ito, yan yan. Isa siyang American citizen doon sa, yung last nitong lately lang, yung sa Mindoro. To. Nahuli siya ng military. Ngayon, nasa military hospital siya ngayon. Ginagamot siya. US citizen siya. Pero isa siyang Filipino national. For sure, ito sigurado mariribok itong kanyang citizenship. At alam naman ho natin iyan na yung galawan ng mga communist halos buong mundo ho eh. So ganun lang ho iyan. Nga pala, bago ko makalimutan, yung nabanggit ko ba na minsan napariwara yung aking landas, hindi naman ho ako naging member ng communist. Ang akin lang, napasama ba yung daan ko? Pero may nag-record din sa akin yun. Ayaw ko na lang banggitin yung pangalan dito. Ang tanong sa akin noon, kung gusto ko raw ba mag-NPA kasi may mga kilala siya. Hindi talaga ako sumagot. Saksi ito yung aking chewin, si Tioy Bibot. Tioy, so shoutout sa'yo. Alam ko na meron tayong mga hindi pagkaunawaan. Yun lang yun akin. Nakita nyo